hapon sa inyong lahat. Welcome to the Netherlands. Ikaw na pala mag-welcome. Ako na mag-welcome sa inyo. Malapit ko na ma-memorize ang ano nila, bus stop at mga tram rides nila. Tram stops nila. Dito. Kadaghanap po nawala. Dami beses na rin ako nawala dito. Unang pagpasalamat ko sa inyong lahat sa patuloy ninyo pagpunta dito at pagpapakita ng suporta para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang masasalamat sa hindi makapunta dito sa Netherlands, pero araw na nag-aabang ng balita patungkol kay dating Pangulong Duterte, lalo na sa ating mga social media personality na mag-aabi 24 hours online para lang magbigay ng balita at para depensahan si dating Pangulong Duterte at magpakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung iba nyo, inaatake na ng mga kaibigan, inaatake na ng patrol, inaatake na ng mga nasa natin, pero tuloy-tuloy pa rin yung pagsuporta ninyo. Sa inyo, may mga cases na, mga kaso na, napala na ng cases, paniniwala ninyo at pagmamahal ninyo kay dating Pangulong Rodrigo. Salamat sa inyo. Okay. Thank you. Yes. So, ang mood ni President Duterte ay good. Oo. Nakita niya yung apo. Tapos nagtanong siya ng mga detalye sa mga apo niya, kung kamusta na pag-aaral, mga ganun detalye. At nagtanong siya kung sino na ba daw ang mga namatay. Hindi ko lang alam kung meron siyang gustong marinig na pangalan, pero nagtanong siya mga sino ba daw dapat yan ng condolences ng pamilya. So, nabanggit ko sa kanya na merong 3 kababayan natin namatay dahil na yung kanilang barko ay inatake ng mga rebels. So, sabi niya, importante na mapaabot sa kanila yung pagkamay natin. At politics, question mo politics, masyadong isa na sa politika kanina. Medyo tumagal siya doon sa kanyang discussion sa jurisdiction sa sa kaso niya sa ICC. Nabanggit din na si Pastor Apollo Kibuloy at ano yung kalagayan ni Pastor Apollo Kibuloy ngayon. Nagtanong din siya kung ano yung mga detalye ng mga kaso ni Pastor Kibuloy. Pero sabi ko sa kanya, hindi ko kasi nabasa yung mga documents, legal documents. Pero sabi ko sa kanya na mga cases na nasa Pasig City Jail ngayon si Pastor Kibuloy. So, yun ang mga napag-usapan. Sino po yung dalawang ako na kasama po? Yung dalawang anak ko, doon kanina. Passion? BP, simulang statement ninyo kahapon, po pala. So, regarding po ito sa issue ng confidential funds at dun sa mga aliases, dahil binanggit po ninyo na trial po, dun po kayo magbibigay ng payag. So, wala public naman po. So, Pilipinas po, meron po ibang mga congressman na nagsabi na bakit hindi pa po ngayon kayo magpaliwanag. And Mapapansin nyo, wala namang confidential funds doon sa budget request namin, pero lahat nun ay confidential funds ang tanong nila from the previous years, which was already decided by the House of Representatives na hindi nila ibibigay or hindi ni-request. Hindi siya ni-request. Pangalawa, makikita nyo at maalala nyo na sinabi mismo
ni Congressman Stella Kimbo, let's stick to our plan. So, alam mo na, at kaya ako dumating doon sa budget hearing namin na mag-isa. Dahil sinabihan na kami noong isang kasamahan nila na ganito yung gagawin sa iyo. Puro confidential funds ang tatanungin at ang gagawin nila ay gumawa ng kaso gamit ang gagamitin nila ang confidential funds para mag-invento ng kaso. So, pumunta ako doon na mag-isa during the budget hearing dahil ayokong inaapi at pinapahiya yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. Doon naman hindi nila nakuha kung ano yung gusto nila during the budget hearing dahil sinabi ko na sa kanila na bahala na kayo kung anong budget ibigay nyo. Wala namang problema sa amin. Tutuloy pa rin yung trabaho namin. Ay nagbukas sila ng investigation sa loob ng House of Representatives. 2 beses ako pumunta doon. 2 o 3? Dalawang beses. Pumunta ako doon nung pinatawag nila ako. At pinag-oath nila ako kahit wala sa rules nila. So sinabi ko, bakit niyo akong pag-oath na wala naman sa rules ninyo na kailangan mag-oath at research persons. In fact, kung tingnan niyo yung mga ibang hearings ng House na hindi doon sa amin, makikita mo na yung mga research persons ay hindi talaga pinag-oath. So hindi nila masagot dahil ang kagustuhan lang naman nila ay manira, diba? So, hindi nila sinagot, umupo ako doon. Sabi nila, wala na kami magtatanong sa iyo kasi hindi ka naman nag-oath. Pero ready akong sumagot kung ano man yung tanong nila kahit wala akong oath. Diba? So, wala silang tinanong. Noong sunod na pumunta ako doon, sinamahan ko yung mga invitees nila galing sa Office of the Vice President dahil pinoprotektahan ko lahat nung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. In fact, kung hindi nyo napapansin, marami dyan ang hindi pro-Duterte sa Office of the Vice President dahil karamihan dyan sa kanila ay galing pa sa panahon ni Vice President Binay at Vice President Leni Robredo. So, dilawan at pinklawan talaga ang ibang mga tao dyan sa Office of the Vice President. Pero lahat yan pinoprotektahan ko. So, sinamahan ko sila doon at pinoprotektahan ko sila, pero nung sinabihan ako na you cannot speak without taking an oath, so nag-oath ako. Nung nag-oath naman ako, may tanong ba sila kahit isa? Alvin? Wala. Wala. Kahit isang tanong, walang tinanong sa akin. So, anong sinasabi nila na hindi ako sumasagot? Sumasagot ako. Pinadalhan kami na letter ng Commission on Audit dahil sa pagpipilit ni Congresswoman Franz Castro, sinagot namin. Nadalan kami ng letter ulit ng COA, sinagot naman namin. Maayos naman yung sagot ng Office of the Vice President. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling ang sinasabi nila ayaw ko sumagot. Ngayon, ayaw ko sumagot kasi nag-file sila ng impeachment. At sinabi ko, since nag-file kayo ng impeachment, ay doon natin sagutin sa impeachment. Para naman ako kasi akong tanga, kung magsasalita ako about confidential funds ngayon, na wala namang dahilan. Unang-una, nag-hearing, nandun ako, walang kahit isang tanong. Ngayon, may impeachment trial, tapos mag-discuss ako noon sa labas ng impeachment trial. Pag wala nang ibang venue, saka ako magsasalita. My explanations will be in my own time. Hindi sa panahon kung kailan gusto ng mga members of the House of Representatives. Ma'am, naghain ng resolution po si Senator Alan Cayetano asking the government to move for house arrest within the Philippine embassy premises here in Holland, si Tatay Digong. Opo. Your reaction po? Hindi ako makakomment eh. Kailangan ang mag-comment nitong house arrest na ito at the resolution ni Senator Alan Peter Cayetano ay yung lawyer ni Pangulong Duterte. So siguro kung isang beses maimbita ninyo si Attorney Nicholas Kaufman to give a comment, mas maganda na siya yung magbigay ng comment dito.
VP, on a similar question, what's your reaction to the pronouncement of some congressman who's clearly against you for the revival of the Quadcom 2.0? We are not surprised. Kanina, bago ako pumunta dito, na-late pa nga ako, nagmamadali kami kasi galing ako sa isang Zoom meeting na hinahanap sa iyo ang laptop, no? Nasa akin ang laptop. Ko, pinatago ko lang sa iyo. So, kinuha ko na yung laptop ko ulit. Kanina, nasa Zoom meeting kami. Yun ang dinidiscuss namin. No? Kasama ka na Secretary Harry Roque, no? Na hindi ito titigil. So, huwag tayo mag-expect na bago yung Congress ay titigil sila sa pangangatake nila. So, tutuloy-tuloy pa rin yung paghahabol nila sa iyo at tutuloy-tuloy yan na tambakan ka nila ng kaso. Yan din yung sinabi ko sa mga ka-meeting ko kanina. Because obviously, ang gusto nila ay burahin mga Duterte at mga tao na sumusuporta sa mga Duterte. In fact, kahit nga private individuals, ngayon, hindi na immune dahil nakakatanggap na sila ng mga letters galing sa BIR o kung ano man yung pwedeng kahanapan ng pagkakamali sa kanila. Yun. Water mo na, VP. It's not a surprise. Natutuloy yung cards. Water mo na, VP. Okay, VP, next question naman. Kasi dun sa mga final ng, or dun sa mga nasubmit na documents ng prosecution, regarding dun sa case po ni former President. So, ang expectation ko, or at least ang idea is, by July 1, malalaman na po ng side ng defense kung sino po yung mga witnesses na ipapakita ng prosecution. May idea na po ba kayo kung sino yung mga witnesses dito at ano po yung reaction niyo kung nalaman niyo na po yung mga pangalan nila at yung mga personality na ito? Wala pa akong nakita ang listahan ng mga witnesses na ICC. Malalaman kung sino yung sinabi and explain sa amin na malalaman kung sino yon sa confirmation of charges. Doon nila sasabihin kung sino yung mga witnesses. Pero sa pagkakaintindi ko, nakakatanggap na ang defense team ng mga documents galing sa prosecution. So malamang meron din mga laman ng information on who the witnesses are. Kasi yung mga witnesses. Regarding naman po sa witnesses, sa side naman po ng defense, sa side naman po ng mga witnesses, ready po ba kayo na i-fly or ililipad niyo po ba yung mga witnesses niyo dito sa Netherlands bago po dun sa confirmation of charges hearing? Hindi ko alam kung ano ang plano ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko din alam kung ano yung mga allowed na mga modes ng presentation ng witnesses. Pwede ba online, kailangan ba in person. Hindi ko alam yung rules nila sa testimony ng witnesses. So, kung magkakapanahon kayo na makausap si Attorney Kaufman, mas maganda na siya yung makasagot ko ano yung plano nila sa pag-attend ng witnesses. I'm from European Media Network. What can you say about the current situation of health of the former president, and what you may advise the Philippine people around the world in their actions in this way? Opo, ma'am. Salamat sa tanong mo, ma'am. Dahil kaninang umaga, ay sige, kaon lang mo, ma'am. Ayaw lang ka. Ay, nagkaon lang, ma'am. Dayon lang, ma'am. Dayon lang, ma'am. Salamat sa tanong mo. Dahil kaninang umaga, ma'am, meron po nagpadala sa akin ang photo na mukhang nasa hospital bed si dating Pangulong Rodrigo Duterte at meron siyang hospital tag, dalawang band sa kamay niya. So, hindi po totoo yung photo na yon. Praise the Lord. Hindi totoo yung photo na yon. Malamang edited yung photo na yon. Ibang pasyente yon. Inano lang nila yung mukha ni dating Pangulong Duterte. Wala po siya sa hospital ng detention unit. Nandun po siya sa regular wing ng detention unit. At kanina,
naglalakad naman siya mag-isa, albeit may dala-dala siyang Tungkod. tungkod. Oo. Oo, may dala-dala siyang tungkod. So clearly, wala siyang sakit na, kumbaga, kailangan niya maging bedridden. Kumalat na yung umayag na tapos ang nag-pass din sa pagkadak. Bakit ba si tatay dito ang payat? Ay, ang galing nilang mag-edit eh. Walang picture na release ng ICC. Ma'am, is there a possibility na mag-health bulletin ng ICC on the health of PRRD? Yan ang hindi ko alam. Pwede natin itanong kasama yung kung pwede ba maglabas ng photo. Yeah. Pwede natin itanong sa lawyer kung pwede nilang i-request yun sa registry sa ICC. Pero nabanggit ko nga last time sa mga wala dito, sinabi ko na umayat siya. Sobrang payat niya. Hindi lang ganyan yung itsura niya na nakikita niyo sa stansi sa likod. Hindi ko nakita na ganito kapayat, except sa photo niya, siya ay binata pa. Pero sinasabi ko sa inyo na, pati ito, nabanggit din ng nanay ko ha, hindi lang ako ang nakapansin. Hindi nagsag yung face niya. Hindi tulad, mas kumulat sa ating lahat na bumabagsak na yung ating mga Cannot go out. bumabagsak na yung ating mukha. Sa kanya, hindi. Bumagsak yung mukha niya. Yan ang sabi ng anak, sumabagsak. Yung mga characteristics ng sabi ni Guapo daw si Lolo Rudy. Hindi bumagsak yung kanyang mukha. Yung kanyang wrinkles. Mas marami pa nga siguro akong wrinkles dito. Ilan lang. Yung dito lang talaga meron. Pero yung dito wala. Ayun, ito niya. For an 8 years old, hindi siya malalim na parang ano na. It's a relief for the country. Yeah, like that. O nga, nagtataka nga ako, ma'am eh. Sabi ko nga sa mama ko, siguro merong pampaganda dyan sa loob na hindi. Baka nakasira din. Water quality. Water quality. Baka. Ma'am, yung Dutch doctors din, ma'am, they are really good. Oo. Dutch doctors. Kasi Yes. binabalance nila yung diet niya at Oo. saka yung sa kasi si tatay is. Yes. Kasi alam nila man na merong Pilipino sa labas. Isa din yun. Glowing, Oo. pero payat. Correct. Yan din yung sabi ko na baka lang, kinontrol din yung kanyang weight dahil diabetic siya. Correct. Ma'am, No more questions? regarding po, going back to sa topic of impeachment, sabi ko ni House of Representatives, Secretary General Reginald Velasco na wala raw pong na-violate yung office niya na rules sa hindi pag-transmit agad ng first 3 impeachment complaints dun sa office of the Speaker. Any comments po? Sumagot na lang siya sa Supreme Court. Hiningi naman ng Supreme Court Correct. lahat ng mga sa tingin nila, ano bang tawag doon? Response nila. Answer. Sa mga sa tingin nila merong irregularities. Nagtanong na ang Supreme Court doon sa mga questions na sa tingin nila may irregularity. So, huwag siya sumagot sa akin. Hindi naman tayo nagtatanong. Supreme Court siya sumagot. Ma'am, meron bang, again, I ask this again, hindi ako I will not be tired asking this. Meron bang mensahe ang aming pinakamamahal na former president sa mga Pilipino, ma'am? I hope hindi masyadong mataas. Nagsabi ako sa kanya kanina, sabi ko ano ba ang message mo dahil pagdaan ko kanina papasok na meron ng mga nag-aantay ng mga kababayan natin at sabi niya na wag na daw kayo mag-antay sa kanya dahil ayaw niya daw na naaabala kayo at lalo na ayaw niya daw na gumagastos kayo ng dahil sa kanya. Ang pera, ma'am, nakikita lang yan, pero ang pagmamahal namin hanggang sa dulo talaga. Alam ba niyo yung July 19? Una kalimutan niyo. Bukas na lang, ma'am. Monday is another day. Tuesday. Tuesday, sabihin ko. Kalimutan ko na naman. It's okay, ma'am. July 9. Okay. Imbitahin ko nga siya, no? Sabi ko, Oo, ma'am. Sige, ma'am. Please, tayo. punta. Okay na? Yes, Ikaw, ma'am. Okay? Last question. Oo. I already asked this to you.
I know that the government is like I said, we have I hope that we are not giving just to feel like Um, doesn't affect itself. I don't think so, ma'am. Maybe he's just thinking of your comfort. We're so comfortable here, madam. We're so happy to be here. How about Let's go, everybody! yes? Yeah. How about The you? last question dito. So what do you have to say those detractors? So expensive. Fine. What do you speak? Detractors saying that having 20 Kaufman must be very expensive, therefore, the total pairs have lots of money. Hindi ko alam kasi hindi naman ako nagbabayad. Sorry, hindi ko alam. I am not paying for Attorney Kaufman, and I do not know the professional fees arrangements between Attorney Kaufman and former President Duterte, because it is confidential and between the lawyer and client only. So I'm not paying for his Because legal I had an argument. I told somebody the Filipino people are really, you know, they, At Wala ayaw, po. at ayaw ninyo, Walang ganun. ayaw po ni nila. dating Pangulong Duterte na na magbayad. taong bayan. Okay. Ma'am, your So, last ma'am, question. meron lang ha. Last question. Ma'am, your message po sa mga kababayan natin na palaging nandito, nakasuporta sa iyo, sa iyong ama, at sa buong Duterte. Yes, oo. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa patuloy nila na suporta. No? Yung mga pumupunta dito sa Hague at pumupunta dito sa Duterte Park para ipakita ang kanilang suporta. Lahat kayo gumagamit ng sarili ninyong pera para magpakita ng suporta, at taus-puso yung pagpapasalamat namin. Wag lang natin kalimutan na ang ipinaglalaban nating lahat ay hindi yung tao, hindi Yes. si Pangulong Duterte, Yes. hindi si Inday Sara Duterte. Ang naglalaban natin dito ay yung bayan. Yes. Na At bawat pamilyang Pilipino. injustice Yes. at rendition Yes. na ginawa nila sa isang Pilipino na kinuha nila sa loob ng ating bansa at hinatid nila President dito. At ginastusan pa Yes. nila ng gobyerno. Pati yung witness. Ginastusan ng gobyerno para ihatid ang isang Pilipino dito sa Hague. At huwag natin kalimutan ang mga issue sa bayan natin, tulad ng blanco sa budget. Napakaraming mga kababayan natin ang tahimik sa blanco na mga budget. At yung pagkuha ng pera ng yan. At yung apparent na pagsinungaling, iba yung sinasabi ngayong araw na ito, iba yung sasabihin bukas, at yung pagkapako ng mga pangako. Unang-una na yung Bigas. bukas. 20 ang bugas. BPP, Thank you. Thank you for giving us hope. Well, yes, lahat yan lagi sinasabi sa akin. But ang paalala ko lang din sa lahat, hindi ito trabaho ng isang tao lang. Correct. No? Trabaho natin itong lahat. Trabaho natin ang ayusin ang ating bayan. Yes. Trabaho natin na kaniguraduhin na kung ano yung nakikita natin sa Netherlands, Yes. ay makikita natin doon sa ating pinakamamahal na Pilipinas. Thank you, VP. Keep you have time for a picture? Ma'am, sa schedule lang Oh. po. Ma'am, last ano po, sa schedules niyo po. So, confirm niyo po na pupunta kayo dito ng Tuesday. Meron na po ba Yes, may confirmation ako sa detention unit na schedule sa Tuesday, July. Until 23 po kayo nandito sa And then,
After nun, ma'am, didiretso na kayo ng South Korea. Tama po ba? Uuwi po ba muna kayo ng Pilipinas? Tama po ba, ma'am? Oo, kasi medyo mahal kasi pag dumiretso ako ng Korea. So, ang nangyari ay uuwi ako ng Pilipinas, tapos lilipat ako ng airplane papunta sa Korea. Sa parang magiging connecting flight yung nasa Manila. Layover, ma'am, yung Manila. Ganun. Tapos, ma'am, mga Sasama ka? Sama kami. Sama kami. Meron ba kayong mga visa para sa Korea? Wala. Mag-look kami tomorrow, VP. Okay. Okay na Good ka na? Okay na. Oo. O yung mga seaman na merong paalis na barko, nasa na yung seaman? VP. Merong 4 na seaman, nasa na yung seaman? Star. The seamen, yung mariners na sasakay ng barko. VP, ang ganda ng medyo. Ayan na, huwag ka na mahiya. Dahil ito yung mga seamen na paalis na yung barko. Dalawa kayo, di ba? Una na. Picture ka na dito. Di lahat ng picture doon na pila. Ang Cinderella. Ayan, si ma'am. Holland Cruise. Ang pangalan ng cruise line niya is incorporated here, but it's a cruise line. Sino mapapagkarati ko? Byron, ikaw di photographer dito. Sila po. thank you, sir. Thank you, sir. Iyan po nakita niyo sa